Mga kababayan, hindi na nakapagpigil itong ito yung dating Blue Ribbon chairman na si Richard Gordon or si Dick Gordon. Mga kababayan, hindi na napigilan ang matagal ng kinikimkim. Ito pa lang si Duterte, kaya pala hindi maimbestigahan ng maayos or nagpapaimbestiga. 'Di ba? Yung Senate Blue Ribbon Committee dati sa pangunguna po ni Dick Gordon. Subalit mga kababayan, nagsalita ito na kaya daw po nila hindi malutas-lutas ang problema noon dahil tinakot daw po nitong si Digong Duterte ang mga senador na nag-iimbestiga nung panahon na yon. Grabe mga kababayan, ano yan? Gusto kayong patayin? Na kapag nagsalita kayo, kaya naman ay tinuntun ninyo na ang investigasyon ay papunta doon sa kanyang economic advisor or sa inyo ay may mangyayaring masama kaya hindi nyo kayang i-booking itong si Digong Duterte? O ito mga kababayan, para makumpleto natin yung ano rito, ito kasi may pahayag si Kalois Gaming. Pero si Gordon syempre. Sorry. Ayan, sabi ni Dick Gordon dito, Gordon isiniwalat na tinakot ni Duterte silang mga senador noon na nag-iimbestiga sa anomalya sa administrasyon nito. Binatikos ni dating Senador Richard Dick Gordon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng kontrobersyal na anomalyang naganap sa kasagsagan ng pandemya. Ayon kay Gordon, malinaw umanong si Duterte ang pasimuno, enabler sa naturang irregularidad dahil siyang nagutos, nagtalaga at nagprotekta sa mga sangkot sa multibilyong pisong anomalya sa pagbili ng medical supplies noong 2020. Giit ni Gordon, ginamit pa raw ni Duterte ang kapangyarihan ng kanyang pwesto upang takutin ang Senado habang isinasagawa ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee na siya noon ang namumuno. Mga kababayan, biruin nyo ha. Siyempre, GP wala namang sinabing papatayin sila. Tinakot nga eh. Ano pa bang maiisip nyo sa salitang tinakot? 'Di ba? Justin Abreu, hi. Good evening John, ka-GP, umaga naman dito sa Latin America. Good morning po sa inyo ha, dyan sa Latin America. Thank you so much for watching. At ito na nga mga kababayan. Diyos ko, kaya pala talamak ang korupsyon. Kaya pala talamak mga kababayan ang mga nangyayari noon na kahit itong si Greco Bellica ay hindi niya mapangalanan kung sino yung mga ganid, mga korap sa panahon ni Duterte sapagkat nagtataka tayo ngayon, panay ang dakdak, panay ang ngawa, wala daw maparusahan, wala daw mapangalanan. Samantalang sila noon, maliwanag na ayaw din nilang pangalanan yung mga kasangkot. Diba? O, mga ka-GPnatics, lilinawin natin ha. Sabi dito ni former Senator Richard Gordon, ay, sabi niya dito, Gordon, who previously led the Senate Blue Ribbon Committee that investigated the issue, made the remarks as he welcomed the move of newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Rimulya to review the alleged overpriced purchase of 4.4 billion Diyos ka, worth of personal protective equipment or PPE and surgical face masks from Pharmaceutical Corporation in 2022. It would never have been happen if wala talagang pasimuno, at ang pasimuno ay si former President Duterte. Siya ang nag-utos, siya ang nag-appoint, siya ang nagproteksyon, siya ang nananakot sa Senado nung iniimbestigahan niyan, at siya ang nagpalipat
ng pera kay former Health Secretary Francisco Duque, the former senator said in a Super Radio DZBB interview. Yan mga kababayan, maliwanag dito na talagang ine-emphasize niya na tinakot kami. Na tinakot kami na parang, sige, mag-imbestiga lang kayo pero wag niyong patutunguhin sa sa amin. Wag niyong padadapuin sa amin ang investigasyon. Alam niyo yung pagsasalita ni Sara Duterte na sinabi niya na she used the confidential funds to investigate, mga kababayan, yung corruption during his dad's time or her dad's time. Yun ay nagko-corroborate dito sa mga sinasabi din nitong si Richard Gordon. Mga kababayan, na itong si Duterte ay talagang enabler ng corruption. Hindi mangyayari ang korupsyon nung panahon niya kung hindi po dahil sa kanya. He was the one, mga kababayan, na talagang, sige, hayaan nyo na yan, kakampi ko yan eh. Hayaan nyo na yan, huwag nyong paabutin sa amin. Sa iba nyo ibintang. Kaya pala nagtataka ako. Saglit lang. Sabi ni Kokoy, si Trillanes lang ang di nila kayang takutin. Correct, mga kababayan. Ngayon, nagtataka ako dati. Sabi ko, matapang to si Richard Gordon eh. Bakit parang tumiklop na parang wala nang napupuntahan yung kanyang pagdinig noon. Yung kanyang investigasyon, parang sabi kong ganun, lumambot. Yun pala, mga kababayan, ay tinakot nitong si Rodrigo Roa Duterte, ang isang Dick Gordon. Tapos ngayon lang nagsasalita. Sa bagay, matatakot ka talaga, itutukhang ka eh. Baka mismong pangalan mo ilagay dun sa listahan ng tukhang, tapos ipatukhang ka bigla, di ba? Oh. Pero ang gusto nating i-point out dito is that hindi po talaga yung mga tao na nagsasabi they are against corruption, they are against drugs, di ba? Sila yung mga tao na kabaliktaran pala nung inaasahan natin. Nung inaasahan natin na sila magliligtas sa atin, sabi nga nila, change is coming. Pero wala palang change is coming. Lahat pala yun, pambubudol. Oh, sabi pa dito last Thursday, Rimulya said the Office of the Ombudsman will look into the Parmalee scandal that seems to have been forgotten. Gordon, on the other hand, said he would support Rimulya with the investigation. Nagkausap na kami at inaanyayahan nga ako doon sa ombudsman. Talagang masugid si ombudsman ngayon. Nakakagalak ng puso sapagkat mukhang hindi niya papalusutin lahat ng katiwalaan na nangyayari sa gobyerno, and we support him very much. Sabi pa rito, to recall, former Ombudsman Samuel Martires in May 2024 issued a resolution noting that it was unlawful for the Department of Health to transfer 41 billion to the Department of Budget and Management Procurement Services. Pero anong ginawa ng ombudsman? Wala. Ganun lang, hanggang ganun lang. It is said the PSDBM was only allowed to buy CSE, a category that did not apply to the COVID-19 pandemic supplies bought with the 41 billion allocation. Napasabi dito, parang lalagpasan ko yung gusto kong itapik Wait lang mga kababayan dito. Sabi rito, ang enabler si Rodrigo Roa Duterte, nagsimula yan sa pagkakaibigan niya kay Michael Yang. Okay, alam naman natin si Michael Yang, economic advisor nitong si Digong. At alam natin kapag, syempre ikaw mga kababayan, hindi ka naman Pilipino, 'di ba? Gagawin mo pang gabinete mo. Oh.
Nagsimula yan nung inappoint niya lahat yung mga tao doon. Yung bidding process, pinabilis. Walang pagbabantay. So dito, kung yung bidding process nila, pinabilis, ina-award na lang sa mga kaibigan nila, sa mga kakilala, what more doon sa mga diskaya. Diba? Sabi ni Mami Labs, oo, tinakot, mirura pa nga si Gordon. Hindi ko nakita yan na minura si Gordon nun Oh, pero alam ko yung sinisigaw-sigawan. Oo. Yang is a Chinese business and a former economic advisor of Duterte had previously nawala. Denied any relation with Parmali. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na wala daw pong kinalaman sa Parmali itong si Michael Yang? Samantalang mga ka-Gpnatics, ang daming mga pumasok na pera noon. 'Di ba? Tapos ang ibang bansa nag-o-offer din sa atin, mas mura pa. Pero ang pinili ni Digong doon galing China. Nakalimutan ko na nga lang yung pangalan ng gamot kasi hindi rin natin pwedeng dito banggit-banggitin kasi pag usapang COVID, pinagbabawal ni YouTube 'yan. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon, pero nag-aano na lang din ako. 'Di ba? Wag na lang din natin masyadong i-focus doon. Pero 'yun ang katotohanan. Mas pinili niya ang China. Kaysa doon sa ibang mga nag-aalok sa atin na mura, may mga libre pa nga. Pero ang gusto niya yung bibili niya, tapos na nanggaling po ng China. Sabi ni Alea Nabal, pananakot na may katotohanan gaya sa nangyari kay Dilima. Tingin ko naman lahat Lahat nung panahon nila, talagang hawak kasi lahat nila Even the uniform personnel. Bakit? Mga kababayan, napag-usapan natin nung mga nakaraang araw, 'di ba, tinaasan yung sahod. Yun kasi pag tinaasan mo yung sahod, it appears na pwede mong isumbat sa kanila yun Pwede mong sabihin, bakit kayo bakit nyo kalabanin kung hindi dahil sa akin, hindi tataas yung mga sahod ninyo? 'Di ba? Talagang minopoli nila yung Pilipinas nung kanilang kapanahunan nung si Duterte pa ang presidente. At sabi ko nga kaya nawala ang tiwala ko sa kanya kasi lumalabas sa lahat ng mga investigasyon, walang mga matataas na tao na namamatay. Ang namamatay, puro maliliit, mga nakayapak, nakatsinelas, at higit sa lahat, mga kababayan, yung mga namamatay ay talagang lang, pangkalye lang. Wala pong mga matataas na tao. Meron man yung mga kalaban sa negosyo. Yun. Paano hindi ka mawawalan ng sa kanila? Mawawalan ng tiwala dito kay Digong Duterte. Grabe pala ginawa sa Parmali, di ba nga sabi niya, pera-pera lang gusto ni Diggs. Kaya nga Helen Mila, yes, GP, sabi ko nga din magkamukha sila, magkaedad pa ata. Hindi, suhol talaga yun, Mama Ros. Suhol talaga yung ginawa nila na pagtataas ng sahod ng mga uniform personnel. Para sa akin, suhol yun. At the same time, yung ginagawa nila na, di ba umamin si Bato de la Rosa, sabi ni Bongo, wala naman binibigay na pera dati na para sa mga uniform personnel. Pero umamin si Bato, mapera talaga yan si Bongo, sabi niya ganun. Paano? Binibigay niya ni dating Pangulong Duterte na siya ang mamigay kapag every time na may conference meeting kami, pagkatapos ng meeting, binibigyan niya yung mga kasundaluhan. Yun. Suhol yun. Para hindi sa kanya mag-traitor na kahit anong gawin nila, hindi sila kakalabanin. Maliwanag na maliwanag. Talagang lahat ng tao nakakalaban sa kanila. Palagay ko kay dito kay Dick Gordon, palagay ko yung na yan, is papatayin din. Kaya nanahimik si Gordon Biglang nawala yung investigasyon ng Blue Ribbon dati dyan sa Parmali. Hindi yan natapos. Kasi palagay ko, tinakot yan. Sige, tuloy mo, papatayin ka namin. Palagay ko ganon.
Kasi hindi naman yan magiging parang pusa na nandun na lang sa gilid, di na nagsasalita. Kung hindi po yan tinakot. Baka nga ang sinabi pa dyan, sige, subukan mo. Magaya ka kay Dilima. Magaya ka kay Espinosa. 'Di ba? Oh, magaya ka kila Mayor Halili. Ganon. Kaya hindi na lang po sumagot, hindi na lang po pumatol. Mga kababayan, itong si Dick Gordon. Hindi talaga maganda yung ewan ko ba kung bakit inupo yan dyan. Kawawa si Dilima, almost 7 to 8 years na kulong at sinira sa video. Napakawalang hiya talaga ni Diggs. Ayun nga mga kababayan. Yung pananakot na ito ni Gordon, hindi lang ito basta pananakot. Kasi alam ni Gordon kung paano manira itong si Digong Duterte. He knows kung paano magtanim ng ebidensya itong sila Duterte. Kaya doon palagay ko, doon siya natakot. Bakit ngayon lang siya nagsasalita? Bakit ngayon lang po, mga kababayan, siya bumuboses at sinasabi niya pa, kaya Ombudsman Boying Rimulya, imbestigahan mo yung Parmali. Kasi kami, hindi namin na-imbestigahan yan dahil tinakot kami. Diba? Maliwanag. Mga kababayan, na ilulubog talaga siya 6 feet below the ground. Yun talagang gagawin sa kanya si Duterte umamin naman Diba? Master of tanim ebidensya. Naimbag nga Rabia Idol, ganda lahat ng vlog mo from Cagayan Valley. Maraming salamat Edmond Biesta. Thank you so much sa inyo dyan ha. At ingat po kayo. Tinamaan ba kayo ng pangit talaga ng pamunuan ng Pilipinas ng isa tulad ni Digong, sabi ni Sir Odi Lennon. Sana nga wag na silang bumalik. Sana wag na silang makabalik sa pwesto. Lalong-lalo na kung kay Sara, mas malalayan. Sabi ko nga sa inyo, mas malala. Nakita nyo na lang kung paano yung tatay niya nun, di ba kung magsalita, parang si Sara mismo. Ang pinagkaiba lang nila, sabi nga ng mga nakakakilala, kung si Digong Duterte magtatanong kung buhay pa, si Sara ang itatanong, nailibing mo na ba? Hindi totoo. Diba? Pakinggan nyo maigi, balikan nyo yung kay Matubato, kay Las Cañas. Ganun ang katanungan. Pag kay Duterte daw, buhay pa ba? Yun ang tanong. Buhay pa ba si ganito? Pero kay Sara, na-dispatchan nyo na ba? Ganon mga kababayan. Kumbaga, mas malupit itong si Sara Duterte. Mas mayroon siyang kapasidad na tsumugi, 'di ba? Kaya ayaw natin na siya ay maging presidente. Kawawa. Unang-una, hindi niya kaya makipag-usap sa international community. Ano yun? Mag-itok-itok? Hi, Mama Alma Manikap. Shoutout sa inyo dyan sa Hong Kong, ha? Next time, sa umpisa kayo magpa-shoutout. Joke lang. Pero mas maganda talaga sa unahan para hindi tayo nawawala. Alam nyo, nadagdagan lang ako ng 1 taon ha. Yung gusto kong sabihin ngayon, mamaya, nakakalimutan ko na. May criminal mind sila, Sir GP. Kaya nga ganun talaga sila mag-isip. Basta lalo na kapag kalaban nila sa politika. O kaya kalaban nila sa negosyo. Diba? Hindi na nila anuhin. Kahit nga sinabi na nila kahit na ito po ay nakuhanan pa ng video. O sasabihin, wala silang sinabi na gusto nilang papatay ang presidente. Biruin nyo. O isa pa. Pag-usapan naman natin itong isa pang DDS mga kababayan.